Ito si Nicolas Zepeda na makikita rito kasama ang kanyang kasintahang si Narumi Kurosaki noong panahon na iyon. Nung magkita ang dalawang magkasintahan, nagsimula silang bumuo ng relasyon na tila ba parang magtatagal ito ng panghabang buhay kahit na magkalayo ang kanilang pinagmulan. Subalit, hindi ito nagtagal at ang kanilang kwento ay dapat nang nagtapos nang magwakas ang kanilang relasyon. Ngunit pagkatapos mawala ni Narumi ng isang gabi, si Zepeda ay naging pangunahing suspect sa isang investigasyon na umabot sa 3 kontinente at ilang ahensya pang batas. Natuklasan ng mga pulis ang isang online video na ginawa ni Nicolas na pinapakita ang isang tao na mentally unstable na maaaring gawin ang katakot-takot na bagay. Tingnan natin ang Haponesang babae na pinatay sa France ng kanyang loko-lokong kasintahan. Si Narumi Kurosaki ay isang matalinong babae. Lumaki siya sa isang pamilya kasama ang 3 niyang kapatid at namuhay ng masaya. Siya ay nag-aral sa Tokyo Metropolitan Kokusai High School noong taong 2011 hanggang 2014 bago siya umalis patungong France, kung saan pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa University of French Comte Besançon. Sa edad na 21, si Narumi ay nangunguna sa paaralan at pinag-aralan ang wikang Pranses, pati na rin sa pagiging miyembro ng student faculty kung saan ay ini-enjoy niya ang pamumuhay doon. Hanggang sa umabot ng Disyembre taong 2016 nang biglang mawala siya. Hindi nagtagal, may nahanap na suspect ang mga pulis at ito ay ang kanyang dating kasintahan na si Nicolas Humberto Zepeda Contreras, ay anak ng isang mayaman na executive na si Humberto Zepeda. Nakapagtapos din siya ng kanyang pag-aaral at sa huli umalis ng kanyang bansang Chile noong 2014 upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Japan. Dito niya nakilala si Narumi, ang babae na kung saan ay siya ang pinagbintangang pumatay sa kanya. Noong panahon na nagkaroon ng party sa campus ng University of Tsukuba, ang dalawang ito ay nagkakilala at noong Pebrero taong 2015, nagsimula silang mag-date. Naging seryoso ang kanilang relasyon, kaya't noong Setyembre noong taon na iyon, lumipad sila pareho patungong Chile, kung saan ipinakilala ni Nicolas si Narumi bilang kanyang kasintahan. Tila nagiging maayos ang lahat sa simula, kahit matapos bumalik si Nicolas sa kanyang tahanan sa loob ng ilang buwan bago matapos ang taong 2015. Agad siyang bumalik sa Japan upang makasama si Narumi at humanap ng trabaho. Ngunit may pangarap si Narumi sa labas ng kanyang sariling bansa at noong Agosto 26, 2016, sumakay siya sa eroplano patungong France kung saan nahanap niya ang bagong buhay at nakilala rin ng ibang mga tao. Hindi malinaw kung committed sila sa pangmatagalang relasyon, ngunit malinaw na matapos dumating sa France ay pinutol na ni Narumi ang kanilang ugnayan. Labis na ikinabaliw ito ni Nicolas. Naganap iyon noong October 6, 2016, pagkatapos ng 3 araw lamang ay umalis siya ng Japan upang bumalik sa Chile. Pero bakit tinapos ni Narumi ang kanilang relasyon? Simple lang ang sagot. Siya ay na-in love sa kanyang kapwa-classmate sa kanyang bagong paaralan na ang pangalan ay Arthur Del Piccolo. Dito nagsimula gumunaw ang mundo ni Nicolas na nauwi sa isang trahedya. Ilang linggo lamang pagkatapos umalis ni Narumi patungong France, inilabas ni Nicolas ang isang online video na naglalaman ng kabahalang mensahe. Kalmadong inilahad niya ang kanyang tinatawag na mga kondisyon sa isang tahimik ngunit malupit na paraan. Mga ilang linggo matapos ma-upload ang video ay naghiwalay ang magkasintahan, bagamat nananatili silang nagkakausap matapos ang kanilang paghihiwalay. Pinagpatuloy ni Narumi ang kanyang buhay sa France kasama ang kanyang bagong kasintahan na si Arthur hanggang sa Disyembre taong 2016 nang biglang mawala siya na parang bula. Siya ay huling nakitang buhay noong Disyembre 4 sa kanyang regular dance class.
Hindi siya pumasok sa paaralan kinabukasan at nag-aalala ang kanyang mga kaklase. May karapatan sila para mag-alala matapos ang mga pangyayaring noong nakaraang gabi. Noong madaling araw ng Disyembre 5, halos 12 residente na malapit sa tinitirhan ni Narumi ang nakarinig ng isang sigaw na sinunda ng malakas na tunog ng pagbagsak. Ito ay lubos na nakababahala para sa marami kaya ipinarating nila sa iba pang mga residente na tila ang tunog para bang may pinatay. Kahit kailan ay hindi siya umabsent sa kanyang klase. Kaya nang siya'y hindi dumating sa klase ay nag-alala ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay may di inaasahan na pangyayari at nagsimulang magpadala si Narumi ng mensahe sa kanyang pamilya at mga kaibigan na kailangan niyang bumisita sa Japanese consulate sa layon upang masolusyonan ang problema sa kanyang pasaporte. Dito ay naging katakataka ang mga pangyayari. Ginamit ang kanyang credit card upang bumili ng tiket patungong layon, ngunit walang ibang pasahero sa loob ng tren at nakapansin kay Narumi. Naging mas nakakabahala ang mga mensahe niya at ipinarating sa kanyang pamilya na nagsisimula siya ng bagong buhay kasama ang kanyang kasintahan hanggang Disyembre 12 ay nahinto ang pagpapadala ng mga mensahe. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at nagawa nilang makapasok sa kanyang kwarto. At nang pumasok sila, natagpuan nila na malinis at maayos ang kanyang kwarto. Natural lamang na hindi ito nakakabahala, subalit sinabi ng kanyang mga kaibigan sa mga pulis na hindi masyadong malinis ang kanyang tinitirhan at pakiramdam nila na parang mali. Ang unang suspect nila ay si Arthur at siya ay dinala para tanungin. Natagpuan na siya ay inosente, ngunit nagkaroon ito ng kabuluhan sapagkat binigay niya sa mga pulis ang pangalan ng isang tao na sa palagay niya ay may kinalaman sa pagkawala ng biktima. Ang pangalan na iyon ay siyempre si Nicolas Zepeda. Ayon kay Arthur, may pagka-possessive din na ugali si Nicolas at may mga pagkakataon na madali siyang magselos. Nagdulot siya ng ilang mga issue sa pagitan nilang dalawa at sinubukan pang kontrolin kung sino ang dapat kausapin ni Narumi. Pati na rin ang pag-unfriend ng ilang mga kaibigan sa Facebook. Ang mga investigating officers ay hindi pa sigurado para pagbintangan si Nicolas, bagamat sa mga kasong tulad nito kung saan madalas itinuturing na suspect ang mga dating kasintahan dahil sa malaking distansya sa pagitan nila sa oras na yon. Tinanggal si Nicolas bilang suspect. Subalit ay nalaman nila na kumain si Narumi sa isang restaurant noong gabi na nahuli siyang nakitang buhay. At hindi siya nag-iisa. Ang kanyang kasama ang nagbayad ng bill at nang inimbestigahan ito ng mga pulis, hindi sila makapaniwala kung sino ang kasama niyang kumain. Ang bank card na ginamit upang bayaran ang bill ay mula sa isang bangko sa Chile. Sa mas malalim na pagsisiyasat, natuklasan nila ang mga security camera sa restaurant at nahuli nito si Nicolas habang kumakain kasama si Narumi. At biglang naging interesado ang pulisya na kausapin siya tungkol sa pagkawala ng kanyang dating kasintahan. Muli silang nakita sa kamera habang pumapasok sa tinitirhan ng biktima. Ang tinitirhan ni Narumi ay may mga pisikal na ebidensya na naroroon si Nicolas. Ayon kay Nicolas, may magandang dahilan siya kung bakit siya nasa loob ng tahanan at kung bakit naririnig ang mga ingay nung gabi na yon. Ayon sa kanya, nagkaroon ng pagtatalik ang dalawa ng ilang oras matapos silang dumating sa kanyang tahanan. Ang mga sigaw na narinig ng iba ay sa katunayan ay mga sigaw ng kaligayahan. Ayon kay Nicolas, siya mismo ang naglagay ng kanyang sarili sa lugar ng krimen at sinabi pa niyang naroroon siya nang marinig ang mga ingay. Natagpuan din ang kanyang DNA at pinapakita na naroroon siya sa lugar ng insidente ng gabi na yon. Matapos ang investigasyon, natagpuan ng pulisya ang kanyang fingerprints sa isang tasa sa tahanan ni Narumi. Gayunpaman, natuklasan ng pulisya ang isang bagay na nagpabago sa kanilang investigasyon.
Sa mga pintuan ng emergency exit, mayroong isang patak ng dugo. Iyon ay dugo ni Narumi. Sa tahanan ni Narumi, natuklasan ng pulisya na ang kanyang winter coat ay nasa loob pa rin, kasama ang kanyang laptop at pitaka. Nawawala ang kanyang pasaporte pati na rin ang kanyang cellphone at higit pang nakakabahala ang kanyang maleta. Naglabas sila ng warrant para kay Nicolas, ngunit natuklasan nilang siya ay umalis na ng bansa. Ang paghahanap sa kanilang suspect ay nagsimula na. Kahit issue na ang pagkakalayo nilang dalawa, may ebidensya na makakapagturo na naroon si Nicolas sa France noong panahong nawala si Narumi. At bukod sa DNA, mabilis na natuklasan ng pulisya ang footage ng security camera na nagpapakita ang dalawa na magkasama sa gabi na huling nakita si Narumi. Kumain sila sa La Table de Gustave na nasa labas ng Besançon, kung saan ginamit ang Chilean bank card at kumpirmado na pagmamay-ari ito ni Nicolas. Nakita rin si Nicolas sa Dihon na bumibili ng mga flammable liquids mula sa isang supermarket. Kaagad na umalis siya ng France at pumunta siya sa Barcelona kung saan makikita ang kanyang pinsan na si Juan. Ayon kay Juan, naroon si Nicolas sa Europa upang dumalo sa isang convention sa Geneva. Isang bagay na alam ng pulisya na isa itong kasinungalingan. Noong Pebrero 2017, naglabas ng unang extradition order laban kay Nicolas, subalit ay tinanggihan ito ng mga otoridad ng Chile. Naisip ng mga opisyal na hintayin na magkaroon sila ng sapat na ebidensya bago subukan ulit. Pumunta sila sa Chile at sa wakas ay nabigyan ng pagkakataon na tanungin ng kanilang suspect sa loob ng mahigit 1 taon matapos mawala si Narumi. Nagtanong sila ng halos 100 na tanong sa suspect. Sa pagkadismaya, nagpa siyang manatiling tahimik si Nicolas, ngunit nagbigay ito ng pagkakataon sa mga otoridad ng France para ihatid ang ebidensya laban sa kanilang suspect ng personal. At maaaring itong personal na pagbisita ang nagkumbinsi sa sistema ng hustisya ng Chile dahil noong Hulyo 2020, sa wakas ay inaprobahan nila ang extradition ni Nicolas Zepeda. Sa wakas, ang pangunahin at tanging suspect sa kaso na ito ay haharap na sa korte dahil sa suspetsa ng pagpatay kay Narumi sa France. Binansaga ng French Ministry of Justice ang kaso na The Great Trial. Noong Hulyo 24, siya ay humarap sa judge na mag-aasikaso sa kanyang kaso. Iniharap ang akusasyon ng pagpatay kahit walang natatagpuan na bangkay at opisyal na iniharap si Nicolas sa pretrial detention center ng kapulisan ng France. Itinakda ang petsa ng paglilitis sa Marso 29, 2022 kung saan hinarap ni Nicolas ang hukom at huradong pagkatapos ng mahigit na 18 na buwan mula nang pumasok ang mga pulis sa tahanan ni Narumi. Sa mga panahong ito, nanatili ang kanyang silid na sarado. Ang paglilitis na umabot sa 3 time zone, mga dosenang testigo at ilang law enforcement agencies ay nagdulot ng kalituhan sa media at publiko. Kahit na si Narumi ay hindi pa natagpuan, malakas ang ebidensya laban kay Nicolas. Mayroong higit sa 20 testigo ang nakarinig ng ingay noong gabi ng pagkawala ni Narumi. Isang testigo mula sa Scotland ay labis na natakot sa kanyang narinig. Ipinarating niya kaagad ang mensahe sa kanyang mga kaibigan matapos isara ang kanyang pintuan. Inilarawan niya ang sigaw na kanyang narinig na para bang galing sa isang horror movie at sinigurado niya ito ay mula sa parehong koridor. Sa isa pang mensahe, sinabi niya sa mga kaibigan na para bang may pinapatay. Nakita rin sa mga security footage ang mahalagang ebidensya, kabilang ang mga footage ng isang tao na kamukha ni Nicolas na nagmamasid sa paligid ng tinitirhan ni Narumi mula pa noong Disyembre 1. Tandaan na sa punto na ito ay hindi pa siya nagkakaroon ng kontak kay Narumi.
Nagrenta rin siya ng kotse habang nasa France at ang mismong kotse na iyon ay nakita sa paligid ng campus. At muli, ang isang tao na kamukha ni Nicolas ay nakitang muli na kumukuha ng litrato sa likod ng tinitirhan ni Narumi. Tumigil muna siya mga ilang segundo at nawala na sa tanaw ng kamera. Muli siyang lumitaw, huminto muli sa parehong lugar at kinuha ang ilang larawan gamit ang kanyang cellphone. Bumalik ito mga 6 AM at 2 beses pa sa loob ng 1 oras. Mayroon ding ebidensya na si Nicolas ay bumili ng mga flammable products at ang video kung saan pinagbabantaan niya si Narumi gamit ang kanyang listahan ng mga kondisyon. Ito ang rason kaya sa palagay ng mga pulis ay maaaring sinunog na ang bangkay ng biktima. Tungkol naman sa mga mensahe na ipinadala ni Narumi sa kanyang pamilya at mga kaibigan matapos ang gabi ng kanyang pagkawala, ay hindi makakagulat na malaman na si Nicolas ang nag-hack ng kanyang social media at ipinadala ang mga ito upang magbigay ng duda. Sinabi ng mga French authorities na intercept nila ang mga private messages ni Narumi at Zepeda sa social media na nagpapakita na si Zepeda ay isang seloso at possessive na boyfriend na unti-unti nagiging mentally unstable habang lumilipas ang panahon. Ang mas nakakabahala pa ay siya rin ay nakita sa isang lokal na kagubatan ilang araw bago mawala si Narumi. Sinuri ng mabuti ang lugar na iyon pero walang anumang senyalis ng bangkay ng biktima. Pero si Nicolas ay tumawag ng isang kilalang abogado upang ipagtanggol siya sa kaso na iyon. Inirepresenta si Nicolas ni Maitre Jacqueline Lafont, isang abogado mula sa Paris Bar Association. Ang isa sa mga kilalang kaso niya ay noong kanyang ipinagtanggol ang dating presidente na si Nicolas Sarkozy sa isang kaso ng wiretapping. Ang pamilya ni Narumi ay inirepresenta ni Sylvie Gali mula sa Besançon Bar Association. Kasama rin si Randall Scherdorfer, abogado na galing rin sa Besançon Bar Association. Nakilala siya sa bilang defense attorney sa kaso ng Davao at Frederick Pichier. Kasama rin ng ibang abogado na nagrepresenta kay Arthur Del Piccolo, ang kasintahan ni Narumi bago siya mawala. Ang Advocate General ay si Etienne Mathieux, Prosecutor General ng Besançon mula Setyembre 2018. Ang paglilitis ay pinangungunahan ni Matthew Hewson, Presidente ng Criminal Court. Ang mga magulang ni Narumi, magulang ni Nicolas Zepeda Contreras, pati na rin sina Taiko at Kurumi Kurosaki, ang ina at kapatid ni Narumi Kurosaki ay naroroon din. Si Nicolas ay buong tapang na itinanggi ang pagpatay at pagtapon at pagsunog ng katawan ni Narumi. Sinasabi niyang, "Hindi ako kailanman gustong maging dahilan ng sakit ng pamilya ni Narumi. Hindi ko kailanman gustong maging dahilan ng sakit ng aking pamilya, ng aking sariling sakit. Pero hindi ako mamamatay tao. Hindi ako ang pumatay kay Narumi." Ngunit patuloy ang prosecution sa kanilang akusasyon na sinakal niya si Narumi at tinapon at sinunog ang kanyang katawan sa gubat kung saan siya huling nakita noong araw na yon. Noong Abril 12, 2022, ang jury na binubuo ng 3 lalaki, 3 babae at 3 hukom ay nagsabi na si Zepeda ay guilty sa mga akusasyon. Siya ay hinatulan ng 28 taon ng pagkakakulong. Inaasahan na maglilingkod siya ng hindi bababa sa 15 taon sa isang bilangguan sa France at pagkatapos ay maglilingkod ng natitirang 13 taon sa Chile. Ngunit isang araw matapos ang kanyang hatol, si Zepeda ay may planong mag-apela. Noong Pebrero 21, pagkatapos ng 1 taon matapos ang kanyang hatol, si Nicolas ay patuloy na nagpoprotesta na siya ay inosente. Siya ay hindi rin kontento sa kanyang abogado, kagaya rin ng kanyang pamilya. Ipinahayag ni Nicolas ang kanyang hangaring magkaroon ng bagong legal team.
ilang araw matapos ang kanyang paglabas sa korte at sinabi sa korte, "Gusto ko ng tunay na paglilitis. Wala nang ibang choice ang hukom kundi isuspindi ang apela." Ang ama ni Nicolas na si Humberto ay sinabi sa mga reporter na sa palagay niya ay imposible na ang kanyang anak ay binibigyan ng fair treatment. At ang nais naming lahat ay maganap ang paglilitis sa pinakamagandang kondisyon at mapansin na inosente ng aming anak, ayon sa parents ng suspect. Pagkatapos gawin ang video na ito, ang apela ay pending pa rin. Ngunit sa sobrang dami ng ebidensya laban sa kanya, maaaring mapilit si Nicolas Zepeda na maglingkod ng kanyang sistensya na magdadala sa kanya sa loob ng bilangguan sa mga susunod na taon at magbibigay hustisya kay Narumi at sa kanyang pamilya.